Saka natin kumprontahin si Kulaong. Ito si Manny Pacquiao na paghahalatang nagiging trapon. Pwede naman siyang tumulong at hindi siya manggamit ng ibang tao. Kahit sino pa ka pa, senador ka man o kung sino ka pa, huwag mo akong sasalangin. Buha ka ng ina ka, hindi kita atrasan. Hi everyone! Tunay na likas ang kabaitan ni Senator Manny Pacquiao. Ito ay dahil nagbigay pa siya ng advice kay Norman Inidoro sa kabila ng kasinungalingan ni Norman Inidoro. Sa video na ito ay panoorin natin ang kabutihan ni Manny Pacquiao at ang kalokohan ni Norman Inidoro. Panoorin natin ang video na ito. Simulan natin ang video sa huling pagkakataon na ibinigay ni Senator Manny Pacquiao kay Norman Inidoro. Pag hindi pa siya nadala, saka natin kumprontahin si Kulaong. Ay, maraming magpapakit pala dyan. Pwede naman siyang tumulong na magpakabait siya, hindi yung mayabang at saka iba yung pangit yun. Pwede naman siyang tumulong at hindi siya manggamit ng ibang tao. Tumahimik lang siya magpakabait. Para po sa mga hindi nakakalam, ay ito po ang masamang sinabi ni Norman Inidoro sa nanay ni Senator Manny Pacquiao. Kondonya at Royal Blood si Aling Reby, bakit mukhang baluga? Sagot, bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Oh, sagot. Ano? Sagot. Oh, wala ka palang maisagot. Gonggong. Yan ang tinatawag na malaking kagonggongan mo. Nagbabase ka sa itsura ng tao. Nakarating ito kay Senator Manny at kung may sira talaga daw ang ulo ni Norman Inidoro ay handa siyang ipagamot si Norman Inidoro. Galit talaga ako kasi pag nagalit ako, maniwala ka sa akin, hindi mo pa ako kilalang lubusan. Pasalamat ka, naging Christian lang ako. Binago ng Panginoon. Kung hindi, kanya kasi para matawan siya. O kaya baka may problema talaga, pagamot natin. Sa halip naman na humingi ng tawad si Norman Inidoro ay pinalagam pa niya ang senador at wala daw siyang pakialam kung senador man ang kanyang kalaban. Pero sabi ko nga, kahit sino pa ka pa, senador ka man o kung sino ka pa, huwag mo akong sasalangin. Buha ka ng ina ka, hindi kita atrasan. Kompleto ako ng dokumento, pati yung kaso, pati yung paghihiring natin sa Quezon City, kompleto ako. Okay? Dahil kabahagi ako niyan. Okay? So, nasa akin yan, nakatago. Pero, ulitin ko, hindi ko yan nilabas para manira ng kapwa ko. Kung sino yung naglabas niyan, yun ang sampal-sampalin nyo sa muka. At kung sino yung nagpapakalat niyan, yun uli yung sampal-sampalin nyo sa muka. Dapat, Senator Manny Pacquiao, sinampal-sampal mo sa mukha yan si makagago eh. Bakit? Siya lang nagpapakalat niya, hindi naman ako eh. Oo. Sila nagpapakalat niya, hindi ako. Di ba? Dapat si makagago sampal-sampalin mo sa mukha. Oo. Kasi bakit? Tapos na yan, lumipas na ng 8 taon yan eh. At saka hindi ko naman pinakalat yan. Sila nagpapakalat, dapat yan na sampalin mo sa mukha. Huwag ka sa akin magagalit kasi lahat ng sinabi ko totoo. May katotohanan. Dahil meron ako nung nung case number natin eh. Meron akong kopya lahat niyan. 'Di ba? Pati paghihiring, pati yung mga bodyguard ko noon pagka naghihiring, andyan. Ito po yung mga panluloko ni Norman Inidoro sa mga OFW na kesyo may utang daw si Senator Manny sa kanya. Ito si Manny Pacquiao na ang plano ko, mamigay na naman tayo ng pagkain, bigas para sa mga mahihirap nating kababayan. Ito si Manny Pacquiao na paghahalatang nagiging trapon. Sinabihan ko nga si Johnny, ikaw, wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka, na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginano ko si Johnny. $1 billion daw ang utang ng senador kay Norman Inidoro, pero sinabi niya lang yun para maniwala ang mga OFW na mayaman si Norman Inidoro. Alam mong may utang sa akin yan eh, hindi pa nagbabayad eh. Malatuba yan. Si Manny.
$30 million ang utang sa amin yan. 30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be 1,700,000,000. Ano ng tinapay? Oh, Consistent of what po yun? Nangutang pa daw ang senador kay Norman Enidoro pero isang scam lang yon ni Norman Enidoro at tila naniniwala naman ang kanyang tauhan. yung matisipay. Construction? Pacquiao matisipay. Pinromote niya mag-isa, nangutang siya sa amin. Komplet, nakademanda yan. Lalabasan na nga ng warrant yan eh. Ginamit niya yung pagka-senador eh. Ayun. Alam ni Yama yan. Nakita ni Yama yan. Nangako sa amin na titriplihin yung pera namin pagkatapos ng matisipay. Pagkatapos ng fight ni Haniho, wala. Mukhang totoo na may tama sa utak si Norman Enidoro dahil $1 billion daw ang utang ng senador. Ang galing ng gawa-gawang kwento ni Norman Enidoro. Kung hindi mo pa i-demanda, hindi pa sasagot. Grabe. Malupit din pala ang pag-uugali nun, ano? Oo. Tapos mamimigay ng tigli 500 sa bawat tao. Pagpapapila ng 1,000 tao. O mamimigay ng tigli 1,000. Di 1,000,000 yun. 1,000 tao eh. Magbibigay ng tigli 1,000. Sabihin mo ng tigwa 1,500 kasi may supot na grocery at saka 1,000 piso. Sa 1,000 tao nakapila, pag pinicturean mo yun, maraming tignan yun. Kasi gumastos siya ng 1.5 million. Ang dinali niya sa amin, 1,700,000,000. Kung sino-sinong malalaking tao ang binanggit ni Norman Enidoro at pati si Chavit Singson ay dinamay ni Norman Enidoro sa kanyang kasinungalingan. Ang tingin sa kanya ng tao mabuti, yun ang naka-video. Pero yung behind the scene niya, malatuba yan. Ang dami niyang pinag-uutangan. Basta yung buong grupo namin. Yung may-ari ng Selecta, best friend ko, na nandun sa kasal ko, si Nil Arce, si Renan Morales. Biruin mo yung mga pinag-uunggoy niya. Kaya siya binitawan ni Chavit Singson eh. Pati Mobile Legends ay dinamay ni Norman Enidoro. Nakakatawa talaga ang kasinungalingan ni Norman Enidoro. Ang lagi niya ipinangangako, may laban ako, makabayad ako agad, may laban ako, may laban. Senador pa ako, mga ganun. Biruin mo, para makabayad na lang sa amin ni Bernard Chong. Sabi ni Bernard, sige, i-endorse mo na lang yung Mobile Legend. Natawa ako dito dahil pati si Willie Rebillame ay kababata daw ni Norman Enidoro. May kakaibang mundo talaga si Norman Enidoro. Mababang karote din pala yan, boss, ano, pagdating ng araw, ano? Ang mayaman, si Bernard. Yung partner ko. Pinagmumura ko nga na isang araw eh. Sabi ko, putang ina mo naman eh. Magyayabang ka lang kay Willie Rebillame pa. Nagbigay ng 3 milyon kay Willie Rebillame. Napanood niyo ba yun? Yung sa Wawawi? Oo. Ulo? Yun ang malupit. May-ari ng Tim Horton, World Balance. Kababata ka yan. Best man ko nung kasal ko. Opo. At yan po ang kasinungalingan ni Norman Enidoro na may utang daw ang senador kay Norman Enidoro. Mukhang tama ang hinala ng senador na may mali sa utak ni Norman Enidoro. Dahil kung ano-anong kwento ang kanyang naiisip na tila parang may sarili siyang mundo. Delikado po ito dahil sa kanyang kasinungalingan ay nagagamit niya ito upang linlangin ng mga OFW. Akala ng mga OFW ay talagang mayaman itong si Norman Enidoro. Yun ba namang sabihin niya na may utang ang isang people's champ kay Norman Enidoro? Ang masama po nito ay may naniniwala po kay Norman Enidoro dahil pinapakalat niya na isa siyang Marcos ay akala ng mga OFW ay totoo ito. Huli na nang malaman ng mga OFW na ang pinalipad nila kay Norman Enidoro ay ginamit niya sa pansarili niya. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.